Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Tapos, batiin mo yung katabi mo ng Merry Christmas. Hindi mo Merry Christmas. Pasko ng pagkabuhay po kasi ngayon. Alright? Kaya, siyempre, ang message po natin, idudugtong po natin sa very special day. Of course, hindi lang po once a year natin sineselebrate ang Resurrection Sunday. Dapat, sabihin mo sa katabi mo, hindi sineselebrate ang Easter Sunday. Sabihin mo, hindi sineselebrate yan. Pinamumuhay yan. Amen. Kasi pag sinelebrate mo, ibig sabihin, isang beses lang sa isang taon. Pero ang Easter Sunday ay ipinamumuhay araw-araw. Kaya babasahin po natin yung ating verse sa Mark chapter 16. Makibasa po kayo sa akin. Ito po yung account ni Mark. And by the way, para po sa inyong information, hindi po si San Marcos ang nagsulat nito. Si Pedro. Lahat po ng nababasa nyo sa Ebanghelyo ni Marcos, si Pedro po ang nagdikta niyan, alright? Kasi si Mark po ay kanyang disciple. At ganito po, umpisa sa verse 2. Very early, on the first day of the week, ito pong linggo ay unang araw ng linggo. Kahapon, Sabado, yan po ang pampitong araw. Okay, para malinaw po Kahapon, Sabado, yan ang pampito. Ito pong linggo ay unang araw ng linggo. Hindi Lunes. Ang tawag po sa Lunes ay first working day of the week. Simula lang ng trabaho. Pero ang unang araw ng linggo ay Sunday. Kaya inuuna natin ng Diyos. Kaya pag linggo ay nasa simbahan tayo kasi yung unang araw ng linggo ay para sa Diyos. Lahat ng una ay para sa Diyos. Pagkatapos sumikat ang araw, they were on their way to the tomb. Papunta po sila sa libingan. And they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Sino raw ang usapan nila ganito? Sino magtatanggal ng bato sa libingan? Kasi nung araw po, ang libingan po nila nung araw ay inuuka sa gilid ng bundok. At tinatakpan po nila yan ng circular malaki pong bato. Ganun po ang itsura. At ang usapan po nila, sino ang magtatanggal ng bato? Alam niyo po, sa panahon natin, ganyan pa rin, no? Marami po sa atin nagsisimba ng Sunday, pero hindi natin ine-expect na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Ang ine-expect natin, ang Diyos natin, pangkaraniwan lang. Katulad po ng mga disciples 2,000 years ago, ang sabi nila, nakalimutan na nila yung nadinig nila kay Jesus. Di ba? 3 taon. 3 years. Sino po rito, 3 taon ka nang nagsisimba? O 2 taon na? Hindi mo pa rin naiintindihan ang mga nadidinig mo sa simbahan. Kaya magsisimba ka ng linggo, wala kang expectation. Why? Kasi nga, ang Diyos po ay hindi ganun ang kapangyarihan sa buhay mo, right? Katulad nito mga disciples na to, 3 years. Sinasabi ni Jesus, mamamatay ako pero mabubuhay ulit ako Huwag kayong mag-aalala. Alright? Pero hindi nila yun. Nag-register. Hindi nagre-register sa utak nito mga disciples na to. Kaya makikita mo walang pagbabago sa buhay. Kaya makakakita ka ng simba, kahit hindi dito sa Dulos, kahit pumunta ka sa ibang simbahan, sa Catholic Church, sa Methodist, sa Dulos, Iglesia ni Cristo, JIL, lahat yan. Pumupunta ang mga tao dyan, walang kapag-apag-asa. Bakit? Kasi ine-expect nila, katulad nitong mga disciples, sino ang mag-aalis ng bato? Ine-expect nila, patay si Jesus. Patay. Yun ang usapan nila, right? Sabi ng verse 4, but when they look up, they saw that the stone which was very large, ang laki ng bato, had been rolled away.
Hindi po para kay Jesus yun. Alam niyo po ba, tinanggal ng angels, tinanggal ng Diyos yung bato sa libigan, hindi para kay Jesus. Yun po ay para sa atin. Para sa atin. Para hindi na po tayo manatili sa libingan ng kasalanan, sa madilim na buhay, alam niyo, sa addiction, pornography, homosexuality, pagnanakaw, pagsisinungaling. Tinanggal na po yan. Kaya po, importante po itong pag-aaralan natin ngayong umaga. So verse 5, as they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe, sitting on the right side. And they were alarmed. Nagulat sila. Bakit may tao? Bakit may tao sa loob ng libingan? Tsaka sino nagtanggal ng bato na yon? Ang ini-expect nila, mahihirapan sila sa pagtanggal ng bato. Sino po rito hirap na hirap kang umalis sa sigarilyo? Sino rito hirap na hirap ka, paano ako aalis sa paglalasing? Paano ako aalis sa pagsusugal? Paano ako aalis sa shabu? Paano ako aalis sa pagmumura? Sa pornography, right? Ang daming mga nagsisimba paglinggo, problema nila, paano ako aalis sa alak? Paano ako aalis sa sexual immorality, homosexuality? Ganun po yung usapan. Kaya nagulat sila ngayon. Nagulat sila, tanggal na yung bato, hindi nila tinanggal. Tinanggal ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, sana tinanggal na ng Diyos yung bato. Sino ba rito nagbabato pa hanggang ngayon? Hindi, naghihilod. Ibig ko sabihin, naghihilod. Sabihin mo sa katabi mo, tinanggal na ng Diyos ang bato. Ako po, 1989 November, tinanggal po ng Diyos yung bato. Inalis niya po ako sa libingan. Yun po ang dahilan kung bakit po nabuhay si Jesus sa mga patay. Para ma-validate. Sabihin mo nga, validate. Sabihin mo, validate. Parang hindi pa kumakain yung katabi mo. Sabihin mo, validate. Lapit mo yung bibig mo sa tenga niya. Sigaw mo, validate. Hindi ko alam dito sa Fisher Mall. Sa iba kasing mall, pag ikaw ay nagpa-park na sasakyan mo, no, bibigyan ka ng ticket. Hindi ka muna magbabayad. Tapos pag kumain ka sa restaurant, sasabihin mo dun sa restaurant, paki-validate itong parking ticket ko. Para paglabas, ganyan pa rito sa Fisher Mall, hindi, ano? Dito kasi pag kumain, nagpasok kayo ng kotse rito, at kumain kayo sa Mang Inasal, at paglabas mo, mas mahal yung parking yata. Sa ibang mall, sabihin mo doon sa waiter, Sir, paki-validate nga. Bakit? Tatatakan nila yon ng restaurant. Paglabas mo doon sa exit, hindi ka nasisingilin ng parking. Bakit? Validated. Alam niyo po ba kung bakit napaka-importante na si Jesus ay nabuhay muli? Kung hindi po siya nabuhay na muli, walang validation. Ang lahat ng sinabi niya, sinungaling siya. Sinungaling si Jesus. Hindi totoo lahat ang nakasulat sa Bible. Pero dahil dinalidate, ibig sabihin bayad na. Pwede ka na ngayon na magkaroon ng bagong buhay. May nagtanggal na nung bato na hindi mo kayang ayusin yon. Sa bigat na nakapatong na bato sa buhay mo, sa pamilya mo. Lagi kang galit. Meron kang hindi mapatawad. Ang bigat na bato niya, kapatid. Sino rito, yung may sama ka ng loob, may galit ka, parang may bato ka nakapatong sa dibdib, right? Ako po, tinanggal ng Panginoon. Hindi ko kaya yon. Hindi mo rin kaya. Hindi mo kaya. Kahit anong taas ng pinag-aralan mo, hindi mo kayang magpatawad. Kahit anong dami ng pera mo, hindi mo kayang umiwas sa kasalanan. Right? Kahit ano pa gawin mo, papunta kang impyerno. Kahit ano pa. But because Jesus rose from the dead,
Tinanggal na yung takip, tinanggal na yung bato na nakaharang sa iyo. Ang dilim. Ang dilim nung dati mong kinalalagyan. Wala kang nakikitang liwanag. Diyos na lang talaga ang pag-asa mo. Amen. Kahit anong dami ng kaibigan mo, kahit anong ganda ng trabaho mo, kahit anong lakas ng katawan mo, wala po yan. But because Jesus rose from the dead, ang sabi ng Bible, the same Spirit that raised Jesus from the dead is living in me. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag kayong magulat. Sabi ng iba, ano nangyari kay Rudy? Bakit nakaalis sa utang yan? Ano nangyari dyan kay Rudy? Bakit dati addict yan? Bakit dati sugaril yan? Dati baon sa utang yan? Di ba? Maraming nagulat. Pero dahil nga po, sabi po, the verse 6, don't be alarmed. Okay, magulat. Hindi ho nakakagulat na ang isang tao ay nagbabago ng buhay. Okay, magulat. Sa totoo lang po, nakakagulat kapag yung isang drug addict bigla nakaalis sa addiction because of Jesus. Nakakagulat talaga yun. Kasi ilang rehab na yan eh. Di ba? Yung lalaki na palipat-lipat ng asawa, biglang nagbago ang buhay. Huwag kayong magulat. Dahil kay Jesus, kaya lang nangyari yon. Yung isang kabataan, di ba, na palaban sa magulang, palamura, addict sa pornography. Huwag kayong magulat. Dahil may Jesus na nabuhay mula sa mga patay. Amen? Sabi po ng lalaki, if you are looking for Jesus the Nazarene who was crucified, He has risen. Kung ang hinahanap ninyo ay yung Jesus na napako sa krus, wala siya rito. Teka muna mga kapatid, sino ba ang dahilan bakit ka nagpunta rito? Yung Jesus ba na nakapako sa krus, yung pa rin ba pinupuntahan mo? Kaya makikita mo, walang pagbabago ang buhay kasi ang kilala nilang Jesus ay yung nakapako sa krus. Talagang pag ang pinaniniwalaan mong Diyos ay nakapako pa rin sa krus hanggang ngayon, hindi ka aalis sa libingan mo. Diyan ka na mamamatay. Mamamatay ka na sa kasalanan, mamamatay ka na sa kahirapan mo, mamamatay ka na ang dami-dami mong kagalit sa buhay mo because pumupunta ka sa simbahan at ang Jesus na pinagdadasalan mo ay nakapako pa rin sa krus. Wala na siya sa krus. So much so, wala na siya sa libingan. Buhay na po ang Panginoon. Amen. Hello, are you listening? Nandiyan pa po ba kayo? Alam nyo, kung ang tingin nyo kay Jesus, kung ano tingin nyo sa kay Jesus ay apektado on how you will serve Him. Ulitin ko po, kung ang tingin nyo kay Jesus ay nakapako sa krus, bugbog sarado, dumudugo ang buong katawan, walang magawa-gawa, hindi ka taka-taka, ganyan din ang paglilingkod mo. Papatay-patay. Walang kabuhay-buhay. Walang kabuhay-buhay. Kasi the way you see Jesus is the way you serve God. Kung ano tingin mo kay Jesus, ganon ka maglilingkod. Kaya maraming mga tao, walang kakwenta-kwenta paglilingkod, walang kabuhay-buhay. Bakit? Kasi hindi nila nakita ang Jesus na nabuhay mula sa mga patay. That's made the difference in my life. Alam niyo, yun po ang naging kakaiba sa akin. Alam niyo yun? Kaya po nag-iba buhay ko, kaya ako maglingkod ako sa Diyos, hindi pangkaraniwan. Kasi naging iba ang pananaw ko kay Jesus. Iba talaga. Nung araw po, nagsusugal ako ng bababae, nagdadasal ako sa isang Jesus na patay. Nakahiga sa eskaparate, hindi makalakad, walang boses, hindi makakita yung pata niya, hindi nakakapagsalita, may bibig, may tenga pero hindi nadidinig yung dasal ko, may paa pero hindi siya nakakalakad. Yun yung Jesus na kilala ko before. Kaya ganun din ang buhay ko. Hindi ako makaalis sa kahirapan, hindi ako makaalis sa sugal, hindi ako makaalis sa sexual immorality. Yung bibig ko lagi nagmumura. Hindi ako makapagsalita ng tama kasi yung Jesus na kilala ko, pipe.
Yung Jesus na kilala ko, talunan. Kaya alam nyo, kung nandito po kayo ngayong umaga, na ang tingin nyo sa Jesus, walang magagawa, baka sakali, makinig po kayo ng message. Makinig po kayo sa sasabihin ko. Baka sakali, paglabas nyo po rito, ibang klase ka na. Kasi makaka-apekto po talaga kung ano tingin mo sa Panginoon. Through the eyes of faith. Kapag nakita mo si Jesus sa mata ng pananampalataya, on a different light, nagbago lang po ang buhay ko nung makita ko ang Panginoon, na grabe, nabuhay mula sa mga patay. Mananagumpay. Hindi na po siya napigilan ng kamatayan. Hindi siya napigilan ng libingan. Hindi po siya napigilan ng kahit ano. Yun po ang nakita kong Jesus, 1989. And it made a big difference in my life. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag kang umasa, no? Huwag kang umasa na mababago ang buhay mo kung ang kilala mong Jesus ay patay. Huwag kang umasa. Kasi the way you see Jesus will greatly affect how you live. Paano ka mabubuhay? Na-validate. Kaya nagbago ang buhay ko, na-validate. Lahat ng sinasabi sa Bible, totoo. Lahat ng pinangako ni Jesus, totoo. Kasi nabuhay po siya. Ang Diyos na pinaglilingkuran ni Pastor Rudy, buhay. Hindi po siya namamatay taon-taon. Alright? Hindi po siya inaalikapok, kaya hindi ko siya tinatakpan. Amen. Ano po nangyari? Tatlong bagay, makinig po kayo dito para maintindihan natin. Tatlong bagay ang nangyari nung ang Panginoon ay pumunta sa krus at muli siya nabuhay. Number one, lahat na nakaraan mo at kasalanan mo ay pinatawad at kinalimutan ng Diyos. That's the first one. Alright? Yan ang unang-unang nangyari. Kung sinamampalataya ka, kung sinuko mo kay Jesus ang buhay mo, alright? Kung nakita mo yung Jesus, nagtagumpay sa kamatayan, bakit? Para yung kasalanan mo at yung madidilim mong nakaraan ay kalimutan ng Diyos at patawarin ka sa kasalanan. Number two, upang bigyan ka ng bagong simula sa kasalukuyan. Kahit anong sama ng buhay mo sa nakaraan, walang pakialam ang Diyos doon. Nakatira sa iyo ngayon ang kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Yun po ang pinakamahirap sa lahat. Alam niyo po, pinakamahirap sa lahat? Buhayin mo ang patay. Mas madali yung tanggalin ka sa sugal, tanggalin ka sa alak, tanggalin ka sa pagmumura, tanggalin ka sa pagkakautang. Walang kwenta yon. Ang pinakamahirap, yung buhayin mo ang isang patay. At Diyos lang ang nakakagawa niyan. And the same power, the same Spirit that raised Jesus from the dead is living in us. Kung Christian ka, kung totoo kang born again. Kung totoo kang born again, imposible na hindi magbago ang buhay mo. Kaya natatakot ako. Alam niyo, natatakot ako sa maraming tao. Hindi ako sure kung totoo ang born again sila. Number three, ano po nangyari? Binigyan po tayo ng hope for the future. Walang katapusan ang pag-asa mo. Kahit anong masamang nangyayari sa paligid, kahit anong mabasa mo sa balita, kahit anong mapakinggan mong hindi magaganda, kahit anong sabihin ng mga tao, ng kaibigan mo, ng mga experts, you still have hope for the future. Hindi ka pwedeng mawala ng pag-asa, kapatid. Yun ang dahilan kung bakit kailangang mabuhay si Jesus. Kung hindi, wala na tayo lahat pag-asa. Kung hindi po siya nabuhay mula sa mga patay, pinakakawawa na po tayo. Grabe. Hindi pala totoo yung tinuturo ko sa inyo every Sunday. Hindi pala totoo yung tinuturo ko sa pamilya ko, sa mga simbahan. Kung hindi nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawawala ng pag-asa, buhay ang ating Diyos. Sige nga. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Buhay ang ating Diyos. Amen. Amen. Tingnan mo nga yung itsura niya, mukhang buhay ba? Diyos niyan, bakit mukhang patay ang katabi mo? Tingnan mo, medyo kalabitin mo, hipu-hipuin mo, humihinga pa.
Marami po nagpunta rito, parang latang-lata ka. Alam niyo yun? Di ba nagpupunta kayo sa simbahan, walang kagana-gana, right? Sino rito aamin? Sabihin mo sa katabi mo, umamin ka na. Takot na takot ka mawala ng pera. Galit na galit ka doon sa mga tao, hindi ka makapagpatawad. Simba ka ng simba pero sinungaling. Simba ka ng simba pero lagi walang pera. Simba ka ng simba pero ang pamilya mo, ang gulo-gulo. Isa lang po ang dahilan. Isa lang ang dahilan. Hindi mo pa nararanasan ang Jesus na muling nabuhay mula sa mga patay. Yes. Hindi kayo naniniwala. Yun ang dahilan. Alright? Yun lang po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, lagi kang walang pera. Hindi ka makaalis sa hirap. Hanggang ngayon, galit na galit ka pa rin sa mga kaaway mo. Yung kaaway mo, matagal nang nilibing, bulok na, galit ka pa rin. Grabe. Hindi ka makaalis sa pornography, pero Christian ka. Alam mo dahilan? Yan lang. Hindi mo pa nakikita yung Jesus na nabuhay mula sa mga patay. Kaya tingnan natin, no? Pag-usapan po natin, what kind of life is produced by faith in the resurrected Christ? Para malaman mo kung totoong may pananampalataya ka. Malalaman mo to. Check natin ngayong umaga. Okay? Ano ba yung uri ng buhay? Sabi niya natin sabay-sabay, uri ng buhay. Nakakita po ba kayo ng punong mangga na yung sanga, nagpipilit siyang magkaroon ng bunga, yung sanga? Wala hong ganun, tama? Bakit? Kasi ang sanga ay walang kapangyarihan na magbunga. Wala. Saan galing yung bunga ng sanga? Galing sa puno. Right? Galing sa puno. Sabi mo nga sa katabi mo, galing sa puno ang bunga, ha? Hindi sa sanga. Kaya wag aanga-anga, ha? Alright? Wala hong sanga. Alright? Dadahan-dahanin ko. Baka mamaya may slow. Baka may slow Dadahan-dahanin ko. Walang sanga na kayang mag-produce ng bunga. Alright? Yung pong sanga ng mangga na nakikita mong may lumalabas na bunga, hindi po pinilit ng sanga yun. Hindi nyo makikita, kahit mag-aral po kayo ng botany, mag-aral kayo ng science, yung sanga, hindi niya pwedeng sabihin, kailangan akong magbunga ng mangga. Wala akong ganon. Ang sabi po ni Jesus, ako yung puno, kayo yung sanga. Kung nakadugtong kayo sa akin, wala na kayo gagawin, magbubunga talaga kayo. Kahit huwag ninyong subukan. It will come out naturally. Why? Kasi po, ang sanga na nakakabit sa puno, kumukuha po yan ng sustansya. Ang tawag po dyan ay overflow of the tree. Overflow. Umaapaw po yung sustansya. Kaya kailangan yung puno na malusog. Alright? Yung puno na malusog, si Jesus yun. Ang sabi niya, I am the vine, you are the branches. Si Jesus ay puno na masagana sa pagpapala. Kaya pag kumabit ka kay Jesus, nag-o-overflow yan. Saan lalabas yan? Sa'yo. Sa'yo. Yung sanga na nakakabit sa puno, pag masigla yung puno, masustansya yung puno, malusog yung puno, nag-o-overflow yan, pupunta yan sa sanga. Kaya yung sanga, walang magagawa yan, kundi mamunga ng 30, 60, at tig-100. Walang magagawa yung sanga. Ang gagawin mo lang, enjoy mo yung iyong relationship kay Lord. Siguraduhin mo lang na hindi ka hihiwalay sa puno. Wala kang ibang gagawin. Siguraduhin mo lang na everyday. Kaya kita mo, yung iba, no? Sunday nga lang Pero Sunday, hindi magawa. Bakit pati Sunday, hindi mo magawa magsimba? Kasi nga, hindi ka nakakonect talaga. Kasi pag ikaw ay nakakonect sa puno, ine-enjoy mo yon, right? At tuwan-tuwa ang Diyos. Alam niyo, tuwan-tuwa ang Diyos pag nakikita niya, lumalabas sa iyo, yung sustansya na galing sa Kanya.
Hindi mo kailangan mag-struggle. Aalis ka sa paninigarilyo, aalis ka sa pambababae, aalis ka sa pornography, aalis ka sa shabu, aalis ka sa alak, aalis ka sa illegal sex. Hindi mo nahahanapin ang sex sa hindi mo asawa. Why? Kasi yung puno ay nagbibigay ng sobrang dami ng dagta. At lalabas po yan. Nandiyan ba po ba kayo? So meron talagang uri ng buhay na napoproduce kapag ikaw ay nagsuko ng buhay sa Jesus na buhay. Hindi yung Jesus na patay. Meron kasi Jesus na patay. Merong Jesus na patay. Ito po yung pinagdadasalan ng marami dito sa Pilipinas. Yung Jesus na nakapako pa rin sa krus hanggang ngayon, hindi pa rin nakakaalis sa krus. Hanggang ngayon, yung kanila pong pinagdadasalan, nililibing pa nila taon-taon yan. Grabe, nakahiga pa rin. Mula nung ipanganak ako, hanggang ngayon, nakahiga pa rin doon sa bangkulase. Yung paa niya, kasing nipis na po ng papel sa kapapahid ng mga tao doon. Wala pa rin hindi pa rin nakakatayo po yun. Kaya makikita mo ang buhay ng mga tao na naniniwala doon sa nakahiga na yon. Tingnan mo ang buhay mo. Walang asenso. Kasi ang Diyos mo laging nakahiga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, di ba? Dati kang tamad, lagi kang higa ng higa. Sabihin mo sa katabi mo, ay, sorry po, meron yatang first timer ngayon dito. Okay, erase, alright. Baka nasasaktan po yung iba. Pero yun po ang totoo. How you see Jesus will affect your life. What kind of life? Ano ba ibig sabihin ng buhay na lumalabas sa atin kung nanampalataya ka sa Jesus na nabuhay mula sa mga patay? Number 1, a life with great expectation. Hindi ka na mamubuhay ng boring kind of life. Alam po ninyo, wala lang po ako na-connect sa Panginoong Jesus. Hindi sa simbahan. Hindi sa simbahan. Kasi kung na-connect po kayo kay Jesus, ko-connect ka sa church. Pero hindi lahat na nakakonect sa church, nakakonect kay Jesus. Maliwanag po ba? Hello? Ulitin ko po. Pag nakakonect ka kay Jesus, kukonect ka sa simbahan. Alright? Pero hindi lahat na nakakonect sa simbahan ay nakakonect kay Jesus. Kailangan mauna munang kumonect ka sa puno. Ikaw ay sanga. Si Jesus ang puno. Yun muna-una. At kaya pag nagsimba ka, alright? Hindi ka nagsisimba, na katulad ng mga pangkaraniwan lamang. Nagsisimba ka ngayon, ang buhay mo ay puno-puno ng excitement. Kahit maraming problema. Hindi ka nabubuhay sa takot. Nakakalungkot, ang dami nagsisimba ng Sunday, nabubuhay sa takot. Walang kapayapaan. Bakit? Kasi po, ang bunga ng pagdikit kay Jesus ay nagbubunga po ng expectation, excitement. Alam niyo yun? Kahit ang hirap-hirap, sabi nila, ang hirap daw sa Pilipinas. Sabi ko, hindi ako damay dyan. Excited ako tuwing umaga. Hindi mo ako pwedeng mapalungkot ng mas mahaba sa 20 minutes, 30 minutes. You cannot do it. Hindi mo magagawa kay pastor yan. Kahit may gumawa sa akin na pasama, hindi ako pwedeng magalit ng mahigit sa kalahating oras, 1 oras. Why? Kasi merong Jesus na buhay na nakatira sa akin. Hindi ko kaya yon. Sa sarili ko lang, hindi ko kaya. Buti na lang si Rudy ay dumikit sa puno. Dumikit ako sa puno. At yung mga lakas ng puno, dumadaloy sa lahat ng mga nagsukod ang buhay nila kay Jesus. Kaya magbabago ang buhay mo. Hindi pwedeng hindi magbabago. Kaya matakot ka, kapatid. Pwede kayo matakot. Bakit? Kung walang nagbabago sa buhay mo, you have the reason to become afraid. Nakakatakot yon. Halimbawa, 35 years na ako. Lagi ako nagdadaldal. Sabi ko, nakilala ko ang Panginoon, na born again na ako. Di ba? Nakakahiya naman kung hanggang ngayon mahirap pa rin ang buhay ko. Nakakatakot yon. Hanggang ngayon nagsisinungaling pa rin ako. Hanggang ngayon nagmumura pa rin ako. Hanggang ngayon, ang bababae pa rin ako.
Hanggang ngayon, nagpo-pornography pa rin ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapagpatawad sa mga nagkasala sa akin. I have the reason to become afraid. Nakakatakot yun. Baka hindi ako papunta ng langit. Baka papunta akong impyerno. Andiyan pa po ba kayo? Ang sabi ng James chapter 5 verse 8, you to be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Ang sabi po ng Bible, lagi kami inaantay, malapit na raw dumating si Lord. Kaya ang katwiran mo, hindi na ako mag-aaksaya ng buhay. Magmamahal na ako sa Diyos. Maglilingkod na ako. Hindi na ako mag-aalala. Hindi ako matatakot. Why? Malapit na dumating si Lord. Ayoko nang mag-alala. Ayoko nang gumawa ng kasalanan. Ayoko nang mag-enjoy sa putik ng kababuyan at kabastusan. Because the Lord is coming soon. Right? Hindi ka na natatakot gumising bukas. May mga tao po, takot sa bukas. May kilala ka bang ganon? Na hindi sila excited bukas. Kaya alam nyo, hindi ako takot tumanda. Alam niyo ba si Pastor Rudy, hindi ako takot tumanda. Mahigit 45 na po ako. Mahigit mahigit. Hindi po ako nagsisinungaling. Bakit? Bakit hindi ako takot kahit mag-70 ako, mag-75 ako? Kasi alam ko, bukas may bagong pagpapala na nag-iintay sa akin. I live in expectation. I do not live in fear. Kawawa ka naman. Kawawa ka naman. Ang igsi-igsi ng buhay, lagi ka pang takot. Kawawa ka naman. Ang igsi ng buhay, ang lungkot mo lagi. Diyos ko po, sana kunin ka na ni Lord. Sana nga. Pero mo, ang igsi ng buhay, lagi ka pang galit. Ang igsi ng buhay, lagi ka nakalublob sa kasalanan, sa igsi ng buhay. Lagi ka pang salungat kay Lord. Imagine ang igsi ng buhay, salungat ka kay Lord, sa igsi ng buhay. Tapos ang igsi ng buhay, hindi ka excited for tomorrow. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi ako takot tumanda eh. Kasi excited ako, 10 years from now. Ay, Diyos ko po, sabi ko, ang ganda sigurado ng buhay ko. Doon ako excited. Hindi ako paatras, paabante ko. Ang takot lang para bukas ay yung walang nangyayari sa buhay. Nakakatakot talaga yan. Nakakatakot talaga yan. Kasi pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya hindi ka excited. Pero sa mga paganda ng paganda ang buhay because of Jesus, excited ako. Walang problema sa akin yan. Kahit dagdagan mo pa ng 5 taon ang buhay ko, isiguraduhin ko sa iyo, mas pinagpala ako kaysa nung nakaraan. Hello? Kasi bakit? That's the life that is being produced by faith in a Jesus that is alive. Buhay kasi Diyos ko eh. Buhay ang Diyos ko. Kaya pag nag-pray po ako, alam niyo kung bakit maraming hindi sinasagot ang prayer? Kasi nga sinasabi ni Lord, iniintay niya sabihin ang bibig mo eh. Yun ang turo ng Bible. Si Jesus ang nagturo. Sabi niya, sabihin mo sa bundok na to. Umalis siya. At pag hindi ka nag-aalinlangan sa puso mo, susunod yung bundok na yon. Tsaka ka lang mananalangit. Ibibigay ang lahat ng kailangan mo. Right? Ibig sabihin, sinasabi ko talaga yan everyday, ang Diyos ko ay buhay. Galing sa puso, lalabas sa bibig ko, tsaka lang ako nagpe-pray. Kaya marami kong answered prayer. Kaya marami kong panalangin na sasagot ng Diyos. Bakit? Hindi ako nag-aalinlangan na ang aking Jesus ay buhay. Buhay na buhay na buhay ang aking Panginoon. Sinasabi ko yan. Lord, you are alive. Thank you for the cross. Salamat, Panginoon, nagpunta ka sa cross. Tinubos mo ako sa kasalanan. Inalis mo ako sa madilim na libingan ng kasalanan. Salamat po, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Tapos magpe-pray ako. Magpe-pray ako talaga. Kasi tinitingnan ng Diyos, ano laman ng puso mo. Kaya yung bulag, si Bartimaeus, sabi ng Panginoon kay Bartimaeus, ano gusto mong gawin ko sa'yo? Bulag nga eh. Hindi ba alam ni Jesus na bulag?
Alam. Pero bakit? Gusto ng Panginoon, marinig niya muna. Gusto ko pong makakita. Sige, walang imposible sa akin. Kasi sinabi mo, nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan pa po ba? Sabi mo sa katabi mo, nandiyan ka pa ba? Hello? Kasi po dito po sa mundong ito, walang katiyakan. Walang katiyakan sa mundong ito. Paano ka mabubuhay ng may excitement? Doon lang, sa Jesus na buhay na nasa puso mo. Amen? That's number 1. Number 2, a life of godly preparation. Hindi mo aaksayahin ang buhay mo. Hindi mo aaksayahin. Hindi mo uubusin ang oras mo sa hanap buhay. Maghahanda ka para saan? Sa pinapagawa ng Diyos. Godly preparation. Hindi ka maghahanda para magkaroon ng bahay at lupa. Hindi lang para makagraduate sa college. Hindi ba pagtapos yung anak nyo? Hindi nyo trabaho yon. Ang trabaho nyo, maghanda sa pinapagawa ng Diyos. Hindi masamang maghanap buhay, hindi masamang yumaman, hindi masamang magnegosyo, hindi masamang magtrabaho, hindi masamang mag-aral, kapatid. Pero dapat malinawan mo na hindi yon ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Ang dahilan kung bakit ka nabubuhay para dito sa daigdig na to, merong hinahandaan Diyos at gusto niyang makasali ka sa preparation na yun. Nandiyan pa po ba kayo? Godly preparation. Right? Maka-Diyos na paghahanda. Ano ba gusto ng Panginoon? Maligtas ang mga tao. Naghahanda ang simbahan natin. Alright? Hindi tayo naghihintay sa pagbabalik ni Jesus. Naghahanda tayo. Dahil alam natin, maraming pupunta ng impyerno sa Nabotas, Malabon. Alam niyo ba mga papuntang impyerno sa Nabotas? Mahigit 200,000. Alam niyo ba yan? Bakit? Hindi niyo alam, tama? Kasi wala kayong ginagawa kundi magsimba lang. Pero kung totoong meron kang Jesus, alam mo, sa Nabotas may 280,000. Ang mga Naboteño po ay 280,000. Ang Christian po sa Nabotas, for your information, ay wala pa pong 20,000. Ibig sabihin, ang papunta po sa impyerno na mga tiga Nabotas ay mahigit 250,000 na kaluluwa papuntang impyerno. Ano ginagawa mo? Hanap buhay, aral, kain, tulog, pahinga, ipon ng pera. Ibig sabihin, hindi mo naintindihan, iba tingin mo kay Jesus. Iba tingin mo. Hindi mo nakikita na si Jesus ay muling nabuhay para tayo ay ma-involve. Ma-involve. Maghanda. Kasi paparating na siya. Maraming mamamatay na wala si Jesus. Kaya hindi totoo yung rest in peace. Hindi totoo yung nakasulat sa lapida, R.I.P. Hindi totoo yun. Because anyone who dies without Jesus, there is no peace. Ang nanay mo, asawa mo, kapatid mo, anak mo, walang kapayapaan. Puntang impyerno yan. Pupunta talagang impyerno. Pero hindi ka involved. Simba ka lang ng simba. Kasi nga ang pananaw mo kay Jesus, walang magagawa. Right? Kasi patay. Patay yung Jesus mo. Ikaw nga hindi ka makaalis sa sigarilyo eh. Ikaw nga hindi ka makaalis sa alak. Paano ka pagagamitin ng Diyos? Kaya kailangan mong makita yung Jesus na nabuhay mula sa mga patay. Kasi mag-iiba talaga ang pananaw mo sa buhay. Mag-iiba talaga. Magkakaroon ka ng buga. Kasi yung sanga, dumikit kay Jesus. At kung ano yun na kay Jesus, dadaluyan ka niyan. At ang Panginoon ay mapagmahal. Ayaw niyang merong mapahamak. Ayaw niyang may mamatay na papuntang impyerno. Kaya kung ikaw talaga isa nga na nakadugtong kay Jesus, magbabago buhay mo. Magbabago. Kaya sabi ko nga, matakot ka. Kung wala kang pakialam sa mga taong papuntang impyerno, matakot ka. Baka hindi ka Christian. Baka hindi kayo Christian. Sabi ng iba, kasi pastor, parang hindi ko feel na ako ay
mag-imbita ng mga kamag-anak ko. You don't feel it. It will come naturally. Hindi mo nararamdaman yan. Huwag mong pakiramdaman yan. Kasi hindi nararamdaman yan. Kusa yan. Nagaling yan sa Panginoon. Dahil ikaw ay nakadugtong kay Jesus. Kung ano yung na kay Jesus, dadaloy sa iyo yan. Kaya, nakakatakot. Nakakatakot. Baka papunta kang impyerno. Hindi, totoo po yan. Nakakatakot. Kasi kung totoo, alright, kung totoo, nananampalataya ka sa Jesus na nabuhay mula sa mga patay, magkakaroon ka ng buhay na hindi para sa sarili mo. Hindi ka naghahanda sa college graduation. Hindi ka naghahanda, makaipon ka na 1 milyon. Hindi ka naghahanda makabili ng kotse. Hindi ka naghahanda na makabili bahay at lupa. Hindi masama yun. Hindi masama yun. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ka binuhay ng Diyos. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magalit kay pastor. Pasko naman ngayon. Pero sabihin mo, natatakot ako sa iyo. Natatakot talaga ako sa iyo. Kokonti lang talaga ang dumadaan sa makipot na pintuan. Karamihan ng mga nagsisimba ay papunta ron sa paluwag na kalsada, yung walang pakialam. Walang pakialam. Masarap ang buhay. Sabi ni Jesus, hanapin mo yung makipot na daan. Konti lang ang nakakakita nun. Tanungin nga kita, nakita mo na ba yun? Nakita mo na ba yung makipot na pintuan? Kukunti lang dumadaan doon, ha? Ang maraming mga nagsisimba dito sa dulos, dumadaan sa maluwang na kalsada. Yung sarap, hirap niyan, yung ginagawa lang, kayo na lang yan. Basta ako, magsisimba na lang ako pag linggo. Yan ang maluwag na kalsada. Pero yung naglilingkod sa tao, araw-araw, linggo-linggo, naglilingkod sa Diyos at sa tao, yun yung mga nakakita ng hindi nakikita ng pagkaraniwang tao. Makipot na daan. Andiyan pa po ba kayo? Number 3. Meron pa ako mga ilang minuto. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malungkot, magbagong buhay ka na lang. Alright? Number 3, right? Ano ang lalabas sa'yo kung totoong ikaw, nakilala mo si Jesus? Again, yung Jesus na nabuhay, hindi yung Jesus na patay, ha? Number 3, buhay na katulad ng buhay ni Jesus. Kapag nakadugtong kayo kay Jesus, dadaloy sa Kanya yung dugo niya. Sa inyo, yung dugo niya, yung sustansya niya, yung DNA niya. Ako po, pag kinuhanan mo ako ng dugo, at si John Paul, yung anak ko, si John Paul, pag kinuhanan mo kami ng dugo ko nananalaytay dyan sa batang yan. Bakit? Kasi yung DNA ko Right? Hindi mapagkakamali yan. Kapag kaming dalawa ng anak ko, kinuhanan nyo ng blood sample, parehong-pareho ang genetic program namin. Wala siyang kamukha nun, wala. Ako rin, walang kamukha. Kaming dalawa, sa buong daigdig, magkamukha ng genetic, alright, presentation. Bakit? Kasi anak ko yan ikaw ba ay nakay Jesus ka ba? Ganyan. Di ibig sabihin, kung totoong ikaw ay nakay Jesus, kung ano si Jesus, yun ang ipamumuhay mo. Kasi anak ka like father, like son. Tama? Nakakamukha ka ni Jesus. Kasi ang sabi mo, ikaw ay Christian. Sabi mo, sinuko mo kay Jesus yung buhay mo. So ano ina-expect? Ina-expect yan na mamumuhay ka ng katulad ni Jesus. Hindi nagmumura si Jesus. Hindi nagsisinungaling si Jesus. Hindi nanonood ng pornography si Jesus. Hindi siya nakikipag-sex. Alright? Outside of marriage. Turo niya yon. Although hindi siya nag-asawa, hindi rin inuna ni Jesus yung love life niya. Hindi niya inuna yun. Ang inuna niya ay kaharian ng Diyos. Yan yung mga lalabas sa iyo. Makikita sa iyo yung buhay na ipinamuhay ni Jesus.
Hello? Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung kamukha ba ni Jesus yan o kamukha ni Judas? Tingnan mo yung katabi mo. Sino ba nakakamukha niyan? Imposibleng hindi makamukha yan. Ako, palamura po ako. Palamura ako, grabe. Ang bastos ng bibig ko. Hindi ko kayang umalis dyan. Kasi bata pa ako, nagmumura na ako. Araw-araw laseng, araw-araw nagsusugal. Hindi ako mabubuhay nang walang sex. Nasa Mindanao po ako the other week. Kanina umaga, senior ko po ito. Kasi first time ko itong sinabi. Hindi ko ka itong sinabi sa misis ko eh. Hindi ko ito sinabi kay Pastor Angie. Kanina ko lang ito sinabi dito. Punta po ako ng Mindanao, magtuturo po ako doon 2 araw. Siyempre, pagod na pagod po ako, kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Sakit ang katawan ko. So, nagpapamasahe po ako. Every time ako po yung nagpapamasahe, ang sinasabi ko po sa hotel, ang gusto ko magmamasahe sa akin ay lalaki ha. Pag sinasabi kong lalaki, gusto kong masahista, tinitingnan po ako nung sa front desk. Sabi ko, hoy, hindi ako ha. Pero ayoko talagang babae magmamasahe sa akin. Kasi dadalawa lang kami sa kwarto. Ang problema, nung oras na yun, hindi ko nasabi na lalaki ang gusto ko. Anyway, kumatok po yung masahista sa kwarto ko, 9:00 ng gabi. Ang dumating po, hindi ho lalaki, hindi rin babae, bading. Yung bakla, ganda siya, mukha siyang babae. Pero siyempre, alam mo, lalaki na ba? So, minasahe po ako. Mahusay naman siya. Mahusay naman yung nagmamasahe sa akin. Magaling. Nung tapos na po, sabi niya sa akin, Sir, gusto mo ba ng massage sa private parts? Apparently, kaya malakas ang loob niyan sabihin sa akin yon, talagang maraming gumagawa doon. Normal yun, normal. Sa kanila, normal yun. Kaya hindi siya nahiya eh. Diretso. Sabi niya sa akin, Sir, tapos na po. Pero meron pa hong extra. Gusto niyo ba? Ano yun? Sabi ko, anong extra? Mamasahin ko po yung private parts niyo. Sabi ko, Satanas, umalis ka sa harapan ko. Totoo po yun. Ibig sabihin, sa mga lalaking minasahe niya, palagay ko lahat nagpapagawa ng ganun. Sabi ko, pasensya na, hindi ko ginagawa yan. Ang kulit. Sabi niya, Sir, alam mo, mabuti to sa prostate mo. Sabi ko, okay ang prostate ko. 1 oras yun ha. 1 oras daw, 1.5. Sabi ko, hindi, okay ang prostate ko. Sabi niya, hindi, bababaho ang inyong blood sugar. Okay ang blood sugar ko. 1.5 lang mo, sir. Pag hindi ka umalis, tatadyakan kita. Hindi, totoo po yun. Pasensya na po kayo. Kailangan ko maging maton. Hindi mo na ako pastor. Maton mo na ako. Pag hindi ka umalis, sabi ko, hahagis kita sa labas ng pinto. Kunwari lang, kasi laking katawan, hindi ko naman kaya yun, siyempre. Hindi, totoo yun. Pwede kang makapamuhay ng katulad ni Jesus. Actually, tingin ko, lahat ng minasahe niyang lalaki, pinapagawa talaga yung ganun. Sabi ko, misis ko lang ang may karapatan dyan. Totoo po yun. Ako, mahina po ako dyan dati. Mahina ako dyan. Ang alam niyo ba, ang pinaka mahirap tanggihan na tukso is sexual temptation, lalo na nakatikim na kayo. Kaya yung mga teenager na nakatikim na ng sex, demonic po yan ha, demonic, may demonyo po talaga yan. Kaya si Magdalena, 7 demonyo pinaalis sa kanya. Kasi siya po ay sexually immoral. 7 demonyo ang inalis kay Maria Magdalena. Impossible yon na makapagbagong buhay. Ang magandang balita, ang nagpabago kay Maria Magdalena yung Jesus na hindi pa namamatay. Ang nagpabago sa akin yung Jesus na namatay at muling nabuhay.
Kaya hindi ako naniniwala na hindi mo kayang umalis sa drugs. Yes, hindi mo talaga kaya kung wala si Jesus. Hindi mo kayang umalis. Sigarilyo lang, hindi ka makakaalis dyan. Sigarilyo lang, hindi mo maalis yan. Hindi mo kaya. Ba't hanggang ngayon, nagmumura pa kayo? Sino rito hanggang ngayon, nagmumura pa? Di ba? Hindi mo kaya kasi yan eh. Hanggang ngayon, galit ka pa rin. Hindi ka pa nagpapatawad sa nagkasala sa iyo. Hindi mo talaga kaya. Kailangan alisin ng Diyos yung bato. Mabigat yung bato na yan. Alisin ng Diyos yan. Hindi mo kaya. Kaya nga yung mga disciples, pinag-uusapan, sino ang mag-aalis ng bato? Paano natin maaalis yung bato na yan? Diba, mga teenager, grabe kung magmura ngayon ng mga high school, college na bata, kung magmura yan, titindi. Ang daming addict sa pornography ngayon, kapatid. Grabe. Nagsisimba yan, pero may demonyo yan. Pornography is demonic. Demonic yan, sisirain ganyan, kapatid. Sinisira mo ang sarili mo dyan. Sinabi ni Jesus yan. Sabi po ng James chapter 4 verse 3, when you ask, you do not receive. O yan, marami makaka-relate. Sino rito makaka-relate dyan? Pray ka ng pray, hindi sasagot ang Diyos. O, ang dami makaka-relate dito, no? Bakit? Because you ask with wrong motives. Kasi pag nag-pray ka pang sarili, hindi ka nakakamukha ni Jesus. Gusto mo makamukha ni Jesus? Huwag ka mag-pray na pang sarili. Mag-pray ka para sa kabutihan ng bansa natin, ng ibang tao, ng gusto mong maligtas. Mag-pray ka para sa iba. Huwag ka lagi nagpe-pray tungkol dito. Right? Hindi ka bibigyan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, when you ask, you do not receive. Because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Puro pasyal, puro kain, puro bili ng damit, puro bili ng gadget. Tama? Ang pera mo, pambayad lang ng Meralco, pambayad lang ng tubig. Paano ka nakamukha ni Jesus niyan? Ang nakakamukha po ni Jesus, pag nag-pray ka, Lord, pagpalain mo ako. Kasi pag pinagpala mo ako, gagamitin ko yung pera para sa tao at para sa kaharian ng Diyos. Palagay ko, sasagot ang Diyos sa'yo. Ang ginagawa nyo kasi, puro ipon, ipon, ipon. Para saan? Para magbakasyon. Kaya tuloy nare-reduce sa inyong generosity sa envelope. Alam nyo, hindi ka generous pag nagbibigay ka ng tithes and offering. Nagiging generous ka sa labas ng simbahan. Normal lang yan. Okay? Again, hindi po sa pilitan ng ikapo. Okay? Baka mamaya, meron po mag-chismis sa amin, ha? Hindi po kayo pinipilit na magbigay ng ikapo. Maliwanag ba? Sabi mo nga sa katabi po. Maliwanag ba? Ba't kayo tinuturuan na mag-ikapo? Para makamukha ka ni Jesus. Para hindi ka magtiwala sa pera. Alright? Para hindi ka sa pera magtiwala. Para makaalis ka sa takot. Takot na takot kang mawala ng pera. Hinayang na hinayang ka. Paano ka makakamukha ni Jesus nun? Si Jesus ba nung nabubuhay sa lupa? Nag-alala ba siya sa kakainin niya? Saan siya matutulog? Ano susuot niya? Nag-alala ba si Jesus? Hindi. Kaya pag nag-pray siya sa tatay niya, nagmumultiply ng tinapay. Kaya kita nyo, kahit anong prayer ninyo, hindi nagmumultiply ang tinapay. Lagi kayo kinakapos. Lagi kayo walang pera. Hirap na hirap kayo. Pag hindi nagbigay yung anak, walang pera. Pag hindi nagbigay yung asawa, walang pera. Bakit? Kasi nga, yung motive mo kasi. Right? Kaya si Jesus, bago po mag-multiply ng tinapay, hindi naman niya problema yun eh. Alright? Ang gusto niya, sundin ang tatay niya. Ganun ka ba? Gusto mo sundin ang tatay mo sa langit? Kapag ikaw, wala kang ibang iniisip kundi sundin ang tatay mo sa langit. Pag nag-pray ka, magmumultiply ang tinapay. Magmumultiply. Kasi wala kang motive
Wala kang motive. Hindi mo gustong yumaman para lang yumaman. Kapatid, hindi masamang yumaman. Alright? Are you listening? Hindi masamang yumaman. Pero pag yumaman ka, at least makamukha ka ni Jesus. Kasi ang kayamanan, kaya dadaan sa kamay mo yan. Kasi maraming nangangailangan na gusto ng Lord pagpalain sa pamamagitan mo. Andiyan pa po ba kayo? Kaya hindi kayo yayaman. Hindi kayo yayaman talaga. Kasi ang gusto mo, yumaman ka para sa sarili mo. Para mag-ipon, tapos yumayabang ka pa kapag nag-tithes ka. Bakit kayo mayabang pag nag-tithes ka? Kasi nireduce mo yung iyong generosity sa puting envelope. Akala mo, pag naghulog ka ng envelope dito at nagbigay ka ng sobra para sa offering, generous ka na. No. Hindi ka generous nun. Alright? Kasi ang totoong generous, yung paglabas mo, naghahanap ka ng mga tao, Lord, sino ba rito yung pwede kong tulungan? Panginoon, sobra blessing to eh. Sino ba ang pwede kong sharean? Ako, mahilig ako dyan. Mahilig ako magbigay sa mga waiter, security guard, naglilinis sa toilet, bumibili ng basahan. Pag bumili ko ng basahan doon sa nagtitinda sa kalsada, magkano yan? 20. O, ito na 100. Sa hinasukli ko, tuwan-tuwa. Parang nagiging kamukha ako ni Jesus. Tuwan-tuwa ako kapag sobra yung binabayad ko. Sabihin mo nga dyan sa kapatid mo. Dito kasi sa church, alam niyo mga kapatid, hello, makinig kayo mabuti. Mamimili kayo sa palengke, di ba? Hahanapin mo si sister. Si sister nagtitinda ng isda. Sabi ni sister, magkano yan? Yung isda mo, sister. Kapatid mo yun sa Panginoon, ha? 120 po, 1 kilo. Mag-sister naman tayo, 30 na lang. Diyos ko po. Sabi ni sister, sa'yo na kaya itong isda? Ikaw na kaya magtinda rito, ako bibili. Sabi mo nga sa katabi mo, wala namang ganyanan. Sister, pabili nga ng gulay mo, sister. Magkano ba yung gulay? 80, sister. Mahal naman, 20 na lang. Hindi ka nakakamukha ni Jesus. Si Judas ang nakakamukha mo. Matakaw sa pera. Ang kuripot. Yun ang generosity. Ako pag bumili ko, hindi ko kilala yung binibilang ko ha. Hindi ko kilala. Si Angie natuto na sa akin yan. Kasi si Angie nung araw ha, kasi gabi na ngayon. Si Angie, grabe. Pag yan bumili ng nyog, hanggang bunot sagad. Nahihiya ako, lumalayo ako. Kasi makikipagtawaran si Angie sa Divisoria. Magkano yan? 100. 40 na lang. Lumalayo ako, hiyang-hiya ako. Diyos ko po. Hirap na yung tao. Tatawad ka ng sagad sa anet. Tingnan mo yung katabi mo. Parang kuripot ka rin, di ba? Ikaw kuripot ka, no? Total, magkasama naman tayo sa dulos. Di ba? 80, 20 na lang. Grabe, parang galit na galit ka pag pinagpala yung tao. Di ba? Ang sasama na ugali. Paano ka nakamukha ni Jesus? Nuknukan ka ng kuripot. Ano ka pagpapalain? Ako po kahit di ko kilala, pag 100, bibigyan ko 200. O, totoo po yan, hindi ako nagyayabang ha. Kaya si Lord, padala ng padala sa akin ng pera. Kasi yung mga tao na yan, hirap na hirap sa buhay. Pinagpe-pray ko pa, Lord, sana makaubos naman siya ng paninda niya. Makaubos sana siya ng paninda niya, Lord, para naman makaraos lang tong araw na to. Kaya kung pwede, gala, hindi ako sa mall mamili. Kung pwede, sa palengke lang ako mamili para nandun yung mahihirap. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka naman kuripot, kapatid, ha? Hindi ka tuloy umaalis sa hirap kasi ang kunat-kunat mo. You will live a life like Jesus lived. Magiging daluyan ka. Si Jesus nagpunta sa lupa para yung kayamanan sa langit, maipamigay niya rito sa lupa. Naniniwala ba kayo ron? Na kaya pumunta si Jesus sa lupa para yung kayamanan ng langit, madala niya sa mga tao. Hello? Alright. Kulang na po ako sa oras.
why you pray is more important than what you prayed for. Bakit ka nagpe-pray ay mas importante kesa sa kung anong pinagpe-pray mo. Alright? Halimbawa, kapatid, meron dito may sakit ngayon. May sakit kayo. Lord, pagalingin mo ako. Tanungin ka ni Lord, bakit? Ba't kita papagalingin? Lord, bigyan mo ako trabaho. Bakit? Bakit kita bibigyan ng trabaho? Panginoon, bigyan mo ako ng pera, makabayad ako sa utang. Bakit? Bakit ka aalis sa utang? Yung bakit ay mas mahalaga sa kung ano. Marami sa inyo, nagpe-pray kayo, pagalingin kayo. Pag pinagaling ka ba, ano gagawin mo? Sige nga. Sige nga, tanungin niyo ako. Tanungin, sagutin. Pag pinagaling ka ng Diyos, ano gagawin mo? Wala lang, mamamasyal, maghahanap buhay. Hindi ka pagagalingin ng Diyos. Kasi kaya ka pagagalingin ng Diyos para yung katawan mo na yan ay gamitin ng Panginoon sa maikling buhay na ito. Maikli lang ang buhay mo. Sige, huwag ka maglingkod, pero may sakit ka na habang buhay. Sige. Mamimili ka. Huwag ka maglingkod sa Diyos, pero may sakit ka habang buhay. Lord, bigyan mo ako ng pera. Sige, mamimili ka. Habang buhay, mahirap ka, baong ka sa utak. Or, yung pera, paggamit mo sa Panginoon. Yun lang ang dahilan nun, kapatid. Nakakamukha ka ni Jesus kapag ikaw ay blessing at generous. Nandiyan pa po ba kayo? Are you willing to share your blessing? Willing ka ba na yung blessing ihati mo? Ewan ko sa inyo. Number 4, the last one is this. Panghuli, sigurado kung nakadikit ka kay Jesus, buhay ang Panginoon, buhay ang puno. You will live a life of a real son and daughter of God. Sabi po ng Bible, kung anak ka, hindi pwedeng hindi ka bibigyan ng Diyos ng lahat ng pangangailangan. Ang anak ng Diyos hindi natatakot kung ano susuot, kung ano kakainin, saan titira. Makakatapos ba ng pag-aaral yung anak ko? Huwag muna yun, problemahin mo. Ang problemahin mo, sumunod ka talaga sa Diyos. At pag namumuhay ka ng masunuring anak, alright, listen, pag masunurin kang anak, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang umalis ka sa lahat ng hirap. Kahit magkahirap-hirap ang Pilipinas, hindi ka madadamay. Nabuhay si Jesus mula sa mga patay para patotohanan na lahat ng pangako niya sa Bible, mangyayari talaga. Hindi siya sinungaling. Deuteronomy chapter 8:18, remember the Lord your God. Huwag niyong kalilimutan ang inyong Diyos. Araw-araw, sabi, pagising mo pa lang sa umaga, huwag kang matutulog na hindi mo siya alalahanin at pasasalamatan. Bakit? Siya ang nagbibigay sa iyo ng pamamaraan at karunungan upang magkaroon ng pera. Yang trabaho nyo, galing sa Diyos yan. Hindi yan galing sa iyo, galing sa Diyos yan. Kayang-kaya ng Diyos na tanggalan ka ng trabaho. Kayang-kaya ng Lord na bigyan ka ng trabaho. Kayang-kaya ng Diyos na paghirapin ka, kaya niyang payamanin ka. Walang imposible sa Diyos. At ang sabi niya, ako yung source mo, yan ang ibig sabihin niya. Hindi mo source yung opisina mo. Hindi mo source yung negosyo mo. Hindi mo source yung nanay mo. Sabi ng Lord, ako. Kahit mawalan ka ng trabaho, kaya kitang bigyan ng bagong trabaho. Kahit mabankrupt yung negosyo mo, kahit magsara yung negosyo mo, ako pa rin ang pwedeng magbigay sa iyo ng bagong pagkakakitaan. Amen. Kaya sabi, kino-confirm yung covenant. Ano yung covenant? The covenant of the blood. Sinulat ni Jesus sa dugo yung covenant.
Sabi niya, mamamatay ako sa krus. Ito na yung bago ng walang hanggang tipan na nasusulat sa aking dugo, sabi niya. Kaya hindi ako nagpe-pray na hindi ko inaalala yung ginawa ni Jesus sa cross. Hindi ko ako nagpe-pray na hindi ko sinasabi, Panginoon, buhay ka. Buhay ang aking Diyos. Tsaka lang ako magpe-pray. Kasi hindi niya po kakalimutan yung covenant. Sabihin mo nga, covenant. Ang Diyos mas tapat pa sa asawa mo yan. Yung asawa natin minsan hindi tapat. Pero ang Diyos hindi siya pwedeng hindi maging tapat. Kaya yung mga mag-asawa, sabi niyo, kinasal kayo, sumusumpa pa kayo na kayo magsasama sa hirap at ginawa. Si Lord, alam niya yon. Hindi siya magtataksil sa'yo. Which He swore to your ancestors as it is today. Amen. Pwede po ba tumayo tayo lahat? Sino po sa inyo may gripo sa bahay? O ano kayo? Sa poso. Nagpo-poso lang ba po kayo? May gripo kayo sa bahay? Tama, no? Sino nakakaalam na ang tubig hindi sa gripo nanggagaling? Yung gripo, daanan lang ng tubig. Tama, mali? Right? Tama? Ulitin ko po. Ulitin ko kasi baka may slow eh. Baka may slow. Yung gripo, hindi po sa gripo naggagaling ang tubig. Ang gripo ay dinadaanan lang ng tubig. May pinanggagalingan yung tubig. Sa Lamesa Dam, Pagtabangan Dam, right? O Balon. At kaya ka lang tumatanggap ng tubig ay galing sa gripo. Right? Gusto nyo ba yung tubig nang gagaling sa kubeta? Siyempre sa gripo, no? Hindi naman maganda yung tubig mo nang gagaling sa sahig. Gusto nyo yung tubig ko gagaling sa sahig? Siyempre, yung tubig, dumadaan niya saan? Naku, parang nakatulog na yata kasi pinatay agad ang ilaw eh. Saan ang gagaling yung tubig? Dumadaan saan? Sa gripo. Ganon din yung trabaho nyo, hindi po yan ang pinagmumulan ng inyong pera. Pinadadaan lang ng Diyos sa trabaho nyo. May pinanggagalingan yung pera. Yung totoong source, ang tawag natin, yung Ama natin sa langit. Gumagamit lang siya ng gripo. Ano yung gripo mo? Negosyo mo, gripo yan. Yung opisina mo, gripo yan. Lahat na nagtatrabaho, gripo lang yan, kapatid. Hindi yan. Hindi yan ang pinagmumulan ng iyong pagpapala. Meron pong Diyos na pinagmumulan. Pinadadaan lang dyan. Kaya pag merong sinarang gripo ang Diyos, pwede po siyang magbigay ulit ng ibang dadaanan ng pagpapala. Pag sumara, meron ulit. Kasi ang sabi ng Panginoon, ako pinagmumulan ng lahat. Ang kailangan mo lang, may dadaanan. Hindi ka magugutom, hindi ka mawawalan ng pera, kasi hindi mo kinalimutan ang Diyos. Amen? Kasi alam mo, ikaw ay anak na sumusunod. Kung anak ka na hindi sumusunod, paghihirap ang buhay mo. Katulad ng prodigal son. Pero kung anak ka na nakadikit sa tatay, ayaw mo humiwalay sa tatay, gusto mo lagi, nag-e-enjoy ka. Nag-e-enjoy ka sa simbahan. Nag-e-enjoy ka sa Bible. Nag-e-enjoy ka sa worship mo. Nag-e-enjoy ka sa giving at generosity mo. Nag-e-enjoy ka, lumalakad ka every day in obedience as a son and daughter of God. Kahit ano pa, ang isarang gripo, kahit anong gripo isara. Sabi ng Panginoon, kahit isara nyo na ang lahat ng gripo, hindi mauubusan yung tatay ko ng pamamaraan para pagpalain ako.
Amen. Kaya po ang Pasko ng pagkabuhay, hindi once a year yan. Araw-araw yan. Araw-araw. Buhay ang Diyos. Kaya excited ako. Every day, ang saya ko. Hindi mo ako pwedeng takutin. Hindi mo ako pwedeng takutin. Grabe yung buhay ng Diyos. Yung nakatira sa aking Diyos, hindi natatakot yan. Hindi po ako hindi ako. Siyempre ako, matatakutin. Matatakutin ako. Pero salamat nakatira sa akin ang Diyos na nabuhay mula sa mga patay. Ano ang pwedeng gawin? Ano pwedeng pigilin? Sino pwedeng pumigil ng blessing ko? Wala. Wala talaga. Kaya I'm so much excited. Kaya ako po, ganito po ako. Kaya ganito si Pastor Rudy Alright, sana po, bawat isa po sa atin, maranasan ang Jesus na nabuhay mula sa mga patay. Hindi po ang Jesus mo, hindi ka kayang iligtas ng Jesus na nandyan lang sa isang tabi. Hindi nakakapagsalita, hindi nakakalakad, hindi nakakadinig. Kaya ngayong umaga po, bigyan ko po kayong pagkakataon, isuko ninyo ang buhay ninyo sa totoong Jesus. Sa totoong Jesus. Amen? Kaya po, kahit saan kayo, taas nyo po kamay niyo. Kailangan nyo ng healing. Gusto nyo gumaling sa sakit? Kaya ng Panginoon. Siguraduhin nyo lang, gagamitin nyo yung buhay para sa Kanya. Aalis kayo sa hirap, siguraduhin nyo lang, isi-share ninyo. Huwag nyong sarilinin ang kayamanan. Babaguhin kayo ng Diyos. Right? Babaguhin kayo ng Diyos upang kayo'y maging pagpapala sa mundong ito na batbat ng kahirapan. Sobrang dami ng mahihirap. Ikaw ay pagpapalain upang dumaloy ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan natin. Habang nakataas po yung kamay natin, sabihin natin, Panginoong Jesus, nagsasaya kami ngayon dahil Ikaw ay hindi napigilan ng kamatayan. Hindi ka napigilan ng libingan. Panginoon, wala nang bato na nakaharang upang kami ay mabuhay sa liwanag. Panginoong Jesus, sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat po. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ligtas mo ako. Kailangan kita. Hindi ko kaya kung wala ka. Samahan mo ako araw-araw ng aking buhay. At ibabalik ko sa iyo lahat. Hindi ako tatanggap ang kahit ano dahil lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Salamat po ng marami. In Jesus' name. Amen at amen. God bless you po.